sigurado na kakasuhan na sa i-impeach na sila Garcia. Dalawang lawyers yun. Kinumpirma na ng dalawang abogado, kinumpirma na ng dalawang abogado, ang isa doon si Attorney Marvin Asiron. Na-guest ko na yan dito sa mga programa ko. Ano yung sabi ni Attorney Marvin Asiron? Magpa-file sila ng impeachment complaint, sigurado na. Actually, nabasa ko na. Pinost na ni Attorney Marvin Asiron sa kanyang Facebook account. Nabasa ko na. Maganda ang pagkakagawa. Betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Bakit betrayal of public trust? Actually, maraming grounds. Ang nagustuhan kong ground doon, betrayal of public trust. Wala na ang tiwala ng tao o publiko sa COMELEC. Sa sunod-sunod na mga decisions nito na nakakadismaya, parang ang daming inaabsuelto, nawawala na ang tiwala ng mga tao. Yan. Dalawa doon, yung decision kay Chis Escudero sa 30 million na donations, yung magulong decision sa kaso ni Marcoleta na pinalibre si Marcoleta sa 75 million pesos na donations. Kumbaga, yang mga yan, ilan lang yan sa mga kaso ng COMELEC sa ilalim ni Garcia na dapat silang i-impeach. So, ibig sabihin, what is good for the goose is good for the gander. Yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, matagal na actually maraming nananawagan yan, i-impeach ang COMELEC. Kaya lang sabi ko, ang hirap niyan. Kasi lahat yan, ibig sabihin yung 6 na commissioners at saka chairman, pagsasabayin mo yung lahat ng yan. Kaya lang, kahit mahirap, ginawa talaga nila Attorney Marvin Asiron, nag-file talaga. Hindi pa naman na ipa-file, pero nakita ko na, in-upload na eh. Saka in-interview na ng media. In-interview na. So, sure na yan. Hayaan nyo, matapos lang ang Holy Week, interviewin ko si Attorney Marvin Asiron. Bangan nyo. So, ito mga kabunyog, ano yung pinaka-ground? Wala na, betrayal of public trust. Wala nang tiwala ang tao. Kaya, dapat siyang i-impeach. Kaya lang, kailangan natin ang suporta ng mga kongresista dyan. Mga kabunyog. Kasi impeachment yan. Impeachment. Sana sufficient in form. Sana sufficient in substance. Sana sufficient in grounds. Tapos sana may probable cause. Sana makakuha ng 106. Sana makarating sa Senado. Sana pagdating sa Senado makonvict. Kaya lang, grabe yan. Commission chairman at saka 6 na commissioners. Matindi rin tong impeachment na to. Ubos ang COMELEC nito. Pero hayaan nyo, interviewin ko ulit si Attorney Marvin Asiron, Abangan nyo yan sa mga susunod na programa ko. Na-interview ko na yan dati si Attorney Marvin Asiron nung nag-file siya ng complaint, ethics complaint kay Chis Escudero sa COMELEC, sa Senate Ethics Committee. Tapos hindi na naman gumagalaw yung Senate Ethics Committee, sinampahan niya na naman ang ethics complaint si JB Ejercito. Saka lang gumalaw si JB Ejercito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda ito. Maganda itong ginawa ng Damascus Lawyers. Narinig nyo naman na yun, di ba? Project Damascus. Si yan? Attorney Marvin Asiron. Ang sipag ni Attorney Marvin Asiron. Imagine niyo, chairman ng COMELEC, kakasuwa, i-impeach. Saka lahat ng commissioners, yung 6. Grabe. Ako, parang hindi ko iniisip na magagawa yan kasi sabi ko, imaginein mo, chairman at saka 6 na commissioners. Pero ginawa talaga ni Attorney Marvin Asiron. Ibang klase din to. Una, nag-file siya ng kaso kay Chis Escudero, ethics complaint. Tapos hindi uma-action si JB Ejercito, kinasuhan niya rin sa ethics complaint si JB Ejercito. Tapos ito na naman ngayon, impeachment naman. Matindi, Si Gerardo Ramirez, matindi ang gusto. Pati nga sana sa Supreme Court, ma-impeach din. Matindi. Pero yung mga grounds na nakita ko, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, marami, pati yung tungkol sa itong sa Miro. Ano yon? Yung automated election system, isa rin dun yung sa binanggit. Pero ang mas nagustuhan ko doon,
yung mga decisions ng COMELEC sa ilalim ni Garcia at itong 6 na commissioners na pabago-bago ang gulo ng mga decisions. Obvious na parang may inaabsuelto, may pinapalibre. Yung sunod-sunod na decisions ng Political Finance and Affairs Department, kakadismaya. Nawawala ang tiwala ng publiko sa COMELEC. Kaya betrayal of public trust. Yun. Ang betrayal of public trust kasi medyo mahirap ay maano yan. General yan na ground. Kaya lang, medyo mahirap lumusot ito sa Kamara. Hindi, sa totoo lang. Bakit? Malamang maraming mga kongresista dyan may tinatanaw na utang na loob kay Garcia. May mga pinakiusap kay Garcia. Yun ang mahirap COMELEC yan Pero sana kung maninindigan ang Kamara, kung sa tama lang dismayado na ang taong bayan dito sa COMELEC. Dismayado na. Sana gawin naman ng Kamara yung dapat. Kaya lang medyo mahirap ito kaysa diyan sa impeachment kay Sara. Yung kay Sara nakita nyo naman, halos ang lahat ng kongresista para sa impeachment ni Sara. Pero pagdating dito sa COMELEC, hindi pa natin matansya ang reaksyon. Pero sige lang, ang ginawa naman ni Attorney Marvin Aceron, yan yung si Attorney Marvin Aceron. Pero anyway, ang importante, laban, final nila Attorney Marvin Aceron. Makikita natin yan sa susunod na mga araw. Ano kaya ang posibilidad sa House of Representatives na lumusot yan? Malalaman natin ano ang magiging reaksyon ng mga kongresista, ano kaya yung kanilang anong tawag diyan? Ano yung pagtanggap nila? Kasi matatansya naman natin yan sa susunod na mga araw. Yun na nga, ang problema kasi sa COMELEC, medyo mas mahirap i-impeach ang COMELEC kaysa dito kay Sara Kasi pagdating kay Sara, marami talagang kongresista kumbinsido na Dito kay Garcia, saka sa COMELEC commissioners, medyo pa yung mga kongresista, hindi pa natin matansya ano ang tingin nila. Pero magtiwala tayo, sana naman, saka rin tayo, maglalabi tayo, gagawin natin itong topic lagi, suportahan natin itong si Attorney Marvin Aceron, saka yung Bunyog, imomobilize ko yung Bunyog para suportahan ito. Kaya abangan natin Ang importante, kasi martagal nang maraming nagsasabi ng ganyan. I-impeach na kasi ninyo yan, yung COMELEC. Matagal na yan, maraming nagsasabing ganyan. Wala namang nakakagawa. Ito lang si Attorney Marvin Aceron ang gumawa. Pero tulad nga ng sinabi ko, medyo mabigat na laban ito. Pero ang importante nga, mayroong nag-file. Okay? Okay, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.